Hindi mo siya hinabol. Pero bakit siya ang nahuhulog? Sa totoo lang, hindi problema ng karamihan ng lalaki ang effort. Ang problema, sobra-sobra ang effort sa maling paraan. Akala nila kapag laging present, laging available, at laging nagbibigay ng attention, mas mapapabilis ang pag-inlove ng babae. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang attraction ay hindi nabubuo sa pagiging laging nandyan. Nabubuo ito sa space, sa mystery, at sa emotional control. Kapag ang isang lalaki ay hindi madaling ma-access, hindi madaling mabasa, at hindi umiikot sa isang tao lang, nagkakaroon siya ng psychological advantage. Hindi dahil niloloko niya ang babae, kundi dahil may sarili siyang mundo. At ang babaeng nakakaramdam nito, hindi niya mapigilan ang sarili niya na magtanong, sino ba talaga to? Bakit parang hindi siya katulad ng iba? At doon nagsisimula ang curiosity. At ang curiosity, kapag tumagal, nagiging attachment. Kaya na ngayon pag-usapan natin ang malalalim na signs na epektibo ang pagiging chill mo at bakit dito nagsisimulang mahulog ang isang babae. Number 1, siya na ang kusang lumalapit kahit wala kang ginagawa. Kapag ang babae ang nag-i-initiate, hindi lang ito simpleng interest, ito ay indikasyon na ikaw na ang nasa isip niya kahit wala kang presence. Sa psychology, ang tao ay nag-i-initiate lang kapag may internal desire. Ibig sabihin hindi mo siya pinilit, pero may something sa'yo na humihila sa kanya. Example, hindi ka nag-message buong araw, pero sa gabi siya ang magchat-chat ng, "Uy, nawala ka ah." Hindi ito coincidence. Ito ay resulta ng absence mo na nag-create ng value. Important sign. Kapag siya na ang lumalapit ng kusa, hindi ka na option, nagiging priority ka na. Number 2, hinahanap niya ang presence mo kapag nawawala ka. Ang tunay na attraction, hindi nasusukat sa oras na magkasama kayo, kundi sa oras na wala ka pero naiisip ka pa rin. Kapag napapansin niyang wala ka at may urge siyang hanapin ka, ibig sabihin nasanay siya sa presence mo. Example, parang ang tahimik mo ngayon. Busy ka ba? Ang simpleng tanong na yan ay hindi lang curiosity. Ito ay emotional dependency na nagsisimula pa lang. Important sign. Kapag hinahanap ka sa absence mo, ibig sabihin nagkakaroon ka na ng epekto sa emosyon niya. Number 3, mas lalo siyang nagiging curious sa'yo. Hindi mo binibigay lahat tungkol sa sarili mo. Hindi mo sinasabi lahat agad. At dahil dito hindi ka niya mabasa. At sa human psychology, ang hindi natin maintindihan, mas lalo nating gustong intindihin. Example, kapag tinanong ka niya, sumasagot ka, pero hindi sobrang detailed. Resulta, mas marami pa siyang gustong malaman. At habang mas nag-i-invest siya ng tanong, mas nag-i-invest din siya ng emosyon. Number 4, hindi ka niya kayang makontrol emotionally. Kapag ang isang lalaki ay reactive, madali siyang manipulahin. Pero kapag calm ka, nagiging unpredictable ka. Example, tinry ka niyang i-ignore. Imbis na habulin siya, nag-focus ka lang sa sarili mong ginagawa. Sa isip niya, bakit parang hindi siya affected? At doon siya magsisimulang mag-overthink. Important sign. Kapag hindi ka niya makontrol, ikaw ang nagiging puzzle na gusto niyang masolve. Number 5, siya na ang nag-a-adjust sa energy mo. Sa simula, baka ikaw ang mas effort. Pero kapag naging chill ka, nagbabago ang dynamic. Example, kapag hindi ka agad nagre-reply, siya na ang nagfo-follow up. Kapag hindi ka nag-initiate, siya ang gagawa ng paraan. Ito ay tinatawag na energy mirroring. Kung ano ang level mo, yun ang susubukan niyang i-match. Number 6, mas tumatagal ang interaction nyo nang hindi pilit. Hindi mo pinipilit ang usapan, pero siya mismo ang nag-e-extend nito. Example, kahit tapos na topic, mag-o-open siya ng bago para lang magtuloy. Bakit? Dahil ang presence mo ay nagiging emotionally rewarding sa kanya. Hindi na ito simpleng chat, nagiging habit ka na niya. Number 7, nagiging sensitive siya sa reactions mo. Kapag importante ka na sa kanya, kahit maliit na reaction mo, may impact na. Example, hindi ka nag-react sa story niya, bigla siyang magtatanong, "Okay lang ba yung post ko?" Ito ay sign na importante na sa kanya ang perception mo. Important sign. Kapag hinahanap niya ang validation mo, malalim na ang influence mo sa kanya. Number 8, siya na ang naghahanap ng approval mo. Hindi mo siya binibigyan ng constant validation, kaya siya mismo ang naghahanap nito. Example, ano tingin mo sa ginawa ko? Okay lang ba to sa'yo? Hindi mo siya pinipilit, pero gusto niyang ma-please ka. At dito nagiging baliktad ang roles. Number 9, mas nag-i-invest siya ng oras at effort. Ang tao ay nag-i-invest lang sa bagay na mahalaga sa kanya. Example,
Siya na ang nag-aaya. Siya na ang nagplano. Siya na ang nag-effort. Hindi mo hiningi, pero kusa niyang binigay. Important sign. Kapag siya na ang nag-i-invest, hindi na yan simpleng interest. Attachment na yan. Number 10. Natatakot siyang mawala ka. Pinaka-crucial. Ito ang pinakamalalim na stage. Kapag naramdaman niyang hindi ka dependent, hindi ka naghahabol, at kaya mong mawala, doon siya mas kumakapit. Example, kapag medyo lumayo ka, siya ang lalapit. Kapag tumahimik ka, siya ang mag-iingay. Important sign, pinakamahalaga. Kapag natatakot siyang mawala ka, hindi ka lang niya gusto, pinapahalagahan ka na niya. Sa huli, hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan pilitin ang isang babae na mahalin ka. Ang kailangan mo lang ay maging lalaking may kontrol sa sarili niya. Kasi ang lalaking hindi naghahabol, hindi desperado, at may sariling direksyon, hindi lang ina-attract, pinipili. Kung gusto mo ng mas malalim na psychology content, subscribe sa Psychology of PH at comment mo. Part 2. Kung gusto mo malaman kung paano siya ang unang aamin ng feelings. Dahil sa susunod, ituturo ko kung paano kanya iisipin kahit hindi ka nagme-message.